Nagpaka na ito, natakaroon, magdahil na po, magsimba sa tungkol ng Diyos. Amen! Ayong buntag ka namang tanan. Ngayon, itong awiton ang awit sa kanadiusa. Makinusahan ay kami ito. Kapitulo 4, versikulo 35 hangtod 41. Atong basahon nga igsoon. Og nialang pagkagabi, giingnan sa Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabog kita sa lanaw, busa ibiyaan nila ang panon sa katawan, ug ang tinun-an isakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus, ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto, unya mihuros ang usa ka kusog nga unos, ug tungod sa dakong panon, nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Ipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" 39. Nibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nahigulong sila pag-ayo ug nagpangutang kanay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya?" Ang pulong sa Ginoo may suwag. Maayong buntag kanatong tanan. Happy Father's Day sa mga mahal na to. Salamat kayo sa inyong paghigugma, no? Dili lang sa inyong pamilya, pero number one, ang paghigugma ninyo diya sa Ginoo. Ikaduha, ang paghigugma ninyo sa atong simbahan, no? Grabe ang inyong pagpanikamot po sa atong simbahan. O ikatatlo, salamat sa inyong paghigugma sa mga anak ninyo o sa inyong asawa. I do believe nga ang usa ka amahan, dili basta-basta ang iyang trabaho. Kinahanglan niya isakripisyo ang uban nga parte sa iyang kinabuhi para lang nga masurvive niya ang sulod sa panimalay. Gusto siya maglaag sama sa akuha pero dili siya makalaag tungod kay i-prioritize niya iyang kwarta para sa iyang pamilya. Gusto siya magkaon sa mga lami nga mga restaurant pero usahay ginasakripisyo na niya. Tungod kay nagahuna-una siya unsay future, unsay makaon sa iyang mga anak. So, mga amahan, salamat kayo sa inyong pagsakripisyo para sa amuang inyong mga anak. Ug salamat po tungod kay wala gyud mo nagbago. Bisan sa lisod o sa kaharuhay na agid mo sa kanunay. So, deserve ninyo nga mapasalamatan. We appreciate and we love you, mga fathers, no? Di ako may padulong pagamat sa panahon. So, karon niya kabuntagon, ato ta sa Word of God, but before that, mag-aampo sa ta. Ginoong Diyos, nagapalapit kami diya kanimo, kung nagapaubos kami sa mga kaugalingon. We know, Lord God, that without you, we are nothing. That's why we are asking, Lord God, for you, Holy Spirit, to give us wisdom. Allow us, Lord God, na magpaubos sa mga kaugalingon in learning, Lord God, from your word. Teach us today na maging strong kami, Lord God, especially pinaagi, Lord God, sa mga pulong ang malugdan ka. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Ang usa ka panimalay nga walay amahan, mingaw. Mingaw ka ha? I do believe nga mingaw ang isa ka panimalay nga walay amahan. And dili na to makalikdan nga inganag gyud ang mga situation usahay. May mga uban sa ato ang na-lost nila ilang father at the early age. May uban sa ato ang dili nila na-feel ang pagkaamahan sa ilang amahan sa sunod sa panimalay. But then, ang good thing sa ato tungod kay aduna kitay amahan nga naa dito sa langit, no? Dili man siguro naging faithful ang uban na amahan diri sa kalibutan,
But then we have God in heaven who is our Father. Diba sa atong prayer, katong the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ibig sabihin, ang ato ang Diyos is mao ang atong tinuod nga amahan. Therefore, most of the time, o pwede all the time, ang ato ang dapat tanawon is ang atong amahan niya na dito sa langit. And gusto ipaabot sa atong amahan karon nga dili ta nagaisahanon. You are not alone, no? Dili ta nagaisahanon, and especially during the time sa mga pagsulay sa pamilya. Last time we went to El Nido, no? First time gid nako nga nakaadtugid sa El Nido, and grabe ka nindot jud actually. Isa jud siya sa ma-consider gyud as one of the most famous, popular, ug nindot jud nga place to go sa Pilipinas. And sa tibuok nga kalibutan isa siya sa must have or must go, no? Praise God tungod kay tanan pag ato na ko dito, God has provided, no, para sa ako. Actually, dili ta ako makaadto dito kay ingon ako wala jud koy budget tour God. I only have 10K pa to sa El Nido. So, unsa na maabot sa 10 ay sa Palawan? Unsa na maabot sa 10K nimo? 4,000 nga airplane, pagkaon nimo, registration para sa ano, wala na, purot na tanan, no? So, ingon ako, Lord, I needed you. I need you, no? Ikaw ang bahala sa tanan. And na-experience na ako ang iyang pagkamaayo dito sa Dapita. God has provided para gid sa tanan. Even ako ang tulugan dito gi-provide ni Lord. So, that time, during the time nga namin sa El Nido, na ay island hopping. And gina-expect na mga nindot jud kaayo ang mga bukid. But sad to say, katong nga time nag-storm, may ulan. I don't know kung nag-ulan pod katong nga time. Dili ulan kaayo dito, unya usog ang mga balod. Pero nahuman na mo ang island hopping still. Praise God diana. Pagka ikaduha nga adlaw, wala namin nag-island hopping, pero uban na mo nga kauban ng mga pastors nag-island hopping sila dito. And the same situation, naga-bagyo sa gihapon. And kanang sa second day, mas kusog na gyud ang bagyo dito. You know what ang sa naitabo sa ilang bangka? Gihapak sila sa hangin ug sa balod. Gihapak sila nga nayabo ang mga tao na nasa sulod sa bangka. Praise God, tungod kay naa sila yung mga life vest. O naay uban nga mga duol sa ilaha nga mga bangka nga na-rescue ra gud sila. Pero katong bangka nga ilang gisakyan, nag-sink jud. Na lunod ba tawag na? Nalunod jud siya. Praise God sa gihapon tungod kay matag usa sa ila na rescue. Kanang storm, kanang bagyo, delikado kaayo di ay na siya. Basta naa ka sa tunga sa dagat. Okay na kaayo nga mabagyuhan ka diri ka sa yuta. Pero pag naa ka dito sa may dagat, wa jud kay makadaganan, wa jud kay matawagan og rescue. O kung ma-rescue man ka, may matawagan man ka, pero dugay pa kaayo. No? You know what? The same experience nga na-experience po sa mga disipulo ni Kristo. So naa sila dito sa may Sea of Galilee. Kining Sea of Galilee, pag-research na ko niya, dili dahil ni siya dagat. Pero lake dahil ni siya. Ang tawag sa iya is Lake Tiberia. Known lang siya to be Sea of Galilee. Pero lake yun siya kay kanang top water man siya, dili man siya anak. That time, naka-experience siya po sila o kusog kaayo nga storm. To the point nga grabe kaayo ang ilahang nga pag-worry. Grabe kaayo ang ilahang nga experience. Tungod kay naka-experience sila sa dako kaayo nga storm. Imagine, ang usa ka lake, wala man na nagabalod. Pero that time, tungod sa kakusog sa bagyo, gibalod ang lake. Unya, gihapak ang ilahang nga mga bangka to the point nga nasudlan og tubig, no? Siyempre kung ikaw ang nasa ilang sitwasyon, masudlan og tubig ang imong bangka, unsa kay imong una-una, ay okay lang, may nag-enjoy may wow, no? More pa. Dili, no? Siyempre grabe gyud ang ilahang nga pag-worry during that time, no? Ingon pa diya, the great windstorm
the great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat so that the boat was already filling. Dili lang kay nagsulod ang tubig, but then ginaguba ang ilaha nga mga bangka. Kakita kag crack, no? Sa imuha nga bangka, siya ro di pa ka mawala ka. But then the good thing lang, tungod kinaa sila yung mga kauban. No? Tanawon na to in the next na verse. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. So, naaray uban nga mga boats nga kauban sila. Pero grabe jud kaayo ang ilahang nga pagkabalaka, to the point nga siguro ang uban sa ilaha nang gawas na ang ilahang nga mga singhot sa ilahang nga mga agtang, ang uban ang ilahang kasing-kasing paspas na ang pagbeat. Siguro ang uban nagaingon, sige iyaboy ang tubig, iyaboy pagawas ang tubig, no? Siguro ang uban na exhaust na, siguro ang uban sa ilaha naghuna-huna nga, ganun ni uban man ko nila, ganun ni uban pa man ko kay Jesus. O siguro ang uban sa ilaha naghuna-huna na nga posible mao na ning last day na ko. Sama to sa eroplano, no? Kato sa India. Siguro during that time, grabe na po ng pagkabalaka. Kami gani, nagasakay ng eroplano. Labi na ka nang magpababa ng eroplano, mag-brake good siya, mag-brake siya, kana magsandad na siya sa may semento. Mag-anak niya, feeling mo ba nagsayad na dito sa ubos, mga gulat na lang ka magkalayo ang eroplano. That time, posible ang uban nag-overtake na masimaw na ning last. Mao ko na usahay no sa ato ang life. Kanang daghan gud tag mga problems. Lord, di naman ako ni kaya, Lord. Kahit asa pa man ipadulong, Lord. Ay, grabe ang atong pagkabalaka. Pero the good thing, lalo kay makaya naman jud eh. May mga dalagkuta nga mga problema kaniadto pero nakayanan na gyud nato. Pero may mga point usahay sa ato ang life nga murag ta give upon na ta. Lord, dili na nila ako kaya. Lord, nahadlok na ko. Usahay naga-overthink na ta sa atong kaugalingon. Asa naman ni padulong na pa ba ni solusyon ang among mga problema karon? But then God is so good lang. He always sa ato nga aduna jud solusyon para niya na. And kung tanawon na to, na ay mga boats nga naguban sa ilaha. O kining mga boats nga naguban, dili ni sila para mag-rescue kay Jesus Christ. But these boats, the same as true, kinahanglan pud ni sila rescuehonon, no? Pasalamat ta usahay nga natay kauban, pero usahay ang atong kauban rescuehonon pud. Pasalamat ta usahay nga kauban nato mga Kristohanon. Hay salamat na ako'y mga Kristohanon nga mga igsuon, makatabang sa ako sa panahon sa akong mga pagsulay. Pero pati pud ang imong mga kauban na Kristohanon may mga pagsulay sad. Rescuehonon sad. Kinahanglan sad pud sila nga i-encourage pud, no? During that time, tanan sila nag-struggle, walay exempted sa ilaha, bisag pa daghan pa sila, bisag pa nag-uban pa sila, bisag pa duol pa sila bangka sa matagusa, but then tanan sila kinahanglan gayud o kanang rescue. And then, kinsa man ang ilahang giduulan during the time nga naa sila sa struggle nila. Nagduol sila sa kay Jesus Christ. Pero kung tanawon na to si Jesus Christ, during that time, unsa man siya, nagunsa siya? Tulog. Grabe ang bagyo, grabe ang balod, pero si Jesus Christ tulog. Ngano ka tulog si Jesus Christ? O sa karison, tungod, siguro kapoy siya og tulog dito sa mga tao. Kapoy biya no manudlo ka usahay ka na mag-preach good ka diri, especially kung on fire ka kayong mag-preach. Pagkahuman ni ana gusto na lang ko magtulog kay kapoy kayo, no? Siguro nakatulog pud siya tungod kay lami kaayo matulog basta ulan. Okay, experience mo ana, basta ulan lami kay matulog, magluya ka, lami jud kay tulog. Ikatatlo, posible si Jesus Christ ginatestingan lang ang ilahang faith. Ay, magtuo ba dyan mo sa ako o magtuo mo sa inyong kaugalingon? Or, ika-upat, tungod kay nakabalo si Jesus Christ. Bagyo lang yan. Ginauman ko.
So asa kahadiha. Posible ang tanan, no? In Mark 4:38, atong makita, basahon na to, in 1, 2, 3, go. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Sa Bisaya pa, Lord, wala pa ka nagkabala ka? Sa Tagalog pa, wala ka bang pakialam na naghihirap na kami? Hindi mo ba kami nakikita naghihirap na? No? Murag ka na nata sa balay, no? Usahay, magreklamo ta sa itong mga anak. Wala ba mo yung mga pakialam? Natay event karon, natay birthday. Unya ka mo, naara mo, nag-cellphone ra mo diha. Natay event karon, natay simba karon, unya ka mo, nagigda-igda ra mo diha. Nagtulog-tulog ra mo diha. Huh? Sa sunod sa panimalayo sa hay na ingana na makaingot ka mo, wala man mo ipakialam mo eh. No? Siyempre, basi tubagon po ta sa mga anak na to nga. Nay, wala man ka nag-ingon, yan na event di ay. Nay, wala man ka nag-ingon, yan na trabaho di ay. No, so kinahanglan jud as a parent, especially as a leader of the house, kinahanglan klaro jud pod sa atuwa. Nak na ita event karon ayaw sa mong cellphone, kinahanglan nako inyong presensya, tabangi sa ako ninyo. Kinahanglan gayud dapat no, especially kita mga tatay, nanay nga mga leader sa panimalay, kinahanglan jud pod na. Minsan dumadating din ang pagsubok sa atin, no, makaingon pud ta nga nanatay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Makaingon ta, Lord, asa naman ka? Grabe kayo, Lord, ang ako nga mapag-antos diri. Lord, nag-struggle mi na ako'y sakit, pero asa naman ka? Wala ba ka, nabala ka sa ako, Lord? Wala ba kayo pakialam sa ako, Lord? No? Pero si Lord usahay, nag-aingon sa atuwa, mauna ako ginahulan. Nga ka nang magduol ka sa ako, Usahay man doon, pag may problema ka sa imong kinabuhi, ginatubang ra nimo nga ikaw ra. Dapat sa umpisa pa lang, gitawag na ko ninyo. Look at the disciples, di ba? Umpisa pa lang sa storm, nagsulod na ang tubig. Pero sa ilang gibuhat, gipabayanan nila si God. They think nga kaya nila at tubangon ang ilang mga pagsulay sa kinabuhi by their own. But then Jesus Christ nagtulog-tulog lang dito, waiting for them na muduol dito sa iya. Lord, nanginahanglan mi sa imong tapang. Kung unta pa lang diay sa umpisa pa lang, nagtawag na sila sa kay Jesus Christ, then natabangan unta sila. Usahay, mangayo ta kay Jesus Christ ug tabang kung naglisod na jud kaayo ta. Sometimes kung nagasuffer na jud kaayo ta, diya pa ta mangayo tabang sa kay Lord. But then God is telling us today na kinahanglan gayud nato kung mangayo tagtabang, pangayong tabang sa umpisa pa lang sa mga storm sa imong kinabuhi. Because when you recognize Jesus Christ sa imong life, you are no longer accountable for what's going to happen next. Lord, na ako'y pagsulay karon, Lord God. Pero gina-entrust na ko ni sa imo ha, ikaw ang bahala niya ng pagsulay nako. Dili na ko ni gustong atubangon nga ako lang kay nakabalo ko, Lord God, wala ko'y kusog sa pag-atubang niya ni. I want you to be the one who will handle this storm in my life. And then, you allowed God to handle the storm, ikaw, relax lang ka. Dili magkunot ang imong agtang o ang imong kilay sa paglisod sa imong mga problema sa kinabuhi. He is the one accountable for it, and He can do whatever He wants that pleases Him. No? Mark 4 verse 39. Okay. Maligay ko sa PowerPoint po. Ingon diya sa Mark 4 verse 39, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. The moment gani nga nagduol sila sa kay Jesus Christ, nangayo sila nagtabang sa kay Jesus Christ, unsay gibuhat ni Jesus Christ, gi-rescue ni Jesus Christ sila, giingnan niya ang balod, giingnan niya ang storm, hunong. Storm, kalma ka lang.
Then what happened? Problem solved. Problem solved. Tungod kay kung mangayo tagtabang kay Jesus Christ, ang mga milagro sa itong kinabuhi nagkakahitabo. Life is easy when you have Jesus. Na ako sa Palawan, and then ato mo yung El Nido, and then ulan kaayo, gigamit ako akong cellphone, picture na ako dito sa nindot untang ang view. But then later on na-shut down akong cellphone. Mga almost 30 minutes ko nga wala ko namansin sa akong ate at sa iyong friend. Tungod kay grabe akong kasubo. Sayang ang moments nga mapicturean mo na wala kayo kong uploads. Sayang ang moment na mapicturean, sayang ang moment na maka-upload, sayang ang moment, mga nindot na mga pictures dito. Like, overthink na ko, and daghan ng mga butang na nasa kong huna-huna. Kung during that time, pwede na ako i-struggle, pwede na ako ihilak, pwede nga gubon na ako akong adlaw tungod lang niya itong mga sitwasyon. But then, kinsay nag-comfort sa ako, it is God. Nga niya, biyain ang cellphone ni mo. Enjoy the beautiful view. Kung saan man yun, kaya kita gud no, pag nag-laag ta, ang most of the time na ito ginagunitan is ang atong cellphone. Wala tayo time para magtanaw sa beauty, sa nature, nata sa cellphone. So muna i-review po ko ni God na, oops, awas na cellphone yung paulay sa, tanawa sa mga nature na gihaguhat na ko. And then na-meditate na ko dito. And then, ang akong kalipay na balik. God has given me the heart of thankfulness. Lord, salamat. I know kung mawala niya akong cellphone, you will replace something that is better para sa ako. So, walay worry. Walay worry, walay sadness, na-enjoy niya po na akong nito kasi walay cellphone. And then, na-save na ako almost 99% sa akong energy. Na-save na ko ang akong energy gikan sa pagkasubo. You know what, kita good mga Kristohanon, when we have problems in life, when we just come to God, mas masave na to ang 99.9% sa atong energy. Why? Because God is the one doing everything for us. Ang 1% sa 99.9%, ang 1% diha is mo ng time na magduol tabi sa iya. That is the only effort that we can do. That is the only energy that we can exert. And then the 99.9% sa ato ang life, siya na ang mag-handle niya na tanan. Naka-opportunity ko nga maka-istorya sa usa ka tatay, 104 years old na siya. 104 years old. Dito lang yapon sa ginatulugan ako. Pero yun ako, tay, mura good kag 70 years old lang. Ang iyang buhok kompleto. Iyang ngipon kompleto. Iyang nawong walay ka ng kunot-kunot kaayo, gamay lang. No? Tapos namutahan ako sa iya, tay, unsa man ni sikreto ni mo tay, nganong naabot man kaniya ng edad? O paano nga ni dugay ang imong kinabuhi? And then, ingon niya sa ako just obey the will of God. Sunod lang sa kabubuton sa Ginoo. And then, come up sa una-una. Tama, no? The reason nga, ang tao karon busy kayo sa iyong life, daghan kayo siya mga problema, daghan kayo siya mga ginabuhat nga, nonsense, because he is not living his life under the will of God. Kung baga pa, agos sa tubig paana, pero ang atong langoy paana. No? Ginabangga na to ang will ni God sa tuwang life. Ingon pa niya, ang mga tao karon, ang ilang Diyos is ang pagkaon. Sige pangitag kwarta para makakaon. Pero wala sila kabalo nga ang Ginoo, bisag walay kwarta, ang isa ka tao kaya niya pakaunon. Naging Diyos sa tao ang kwarta ug ang pagkaon. And ingon niya, God owns everything. So kung si God ang nakabalo o ang tag-iya sa tanan,
kaya sad niya na ihatag sa isa ka tao. So wala kinahanglan nga kabalakan ang tao sa iyang kinabuhi. Instead, kinahanglan na niya mag-follow sa will of God. Magpaubos sa kabubuton sa Ginoo. Daghan kaayo daw niya, daghan kaayo nga mga tao karon ang nagsimba. Daghan kaayo nag-ingon nga nagtuo sila sa Ginoo. Pero daghan pud kaayo nga mga tao nagtuo sa Ginoo pero wala nagapaubos sa kabubuton sa Ginoo. That's why ang ilahang kinabuhi puno sa stress, puno sa mga kalisod, puno sa mga pagkabalaka, puno sa mga problema, walay gratefulness, walay pagpasalamat sa Ginoo, nagalisod sa kanunay because wala daw nag-follow sa will of God. Mao nang iyang ingon sa ako. And then yun ako, tama din, no? A person nga nagasunod daw sa kay God, ang iyang purpose sa life is just to enjoy life every moment. I-enjoy kung saan ang naa. I-enjoy kinsa ang naa. I-enjoy kung halimbawa may mga problema kamay. I-enjoy bisag sa kawalan-on. Mag-enjoy siya sa iyang kinabuhi. Magsunod sa gusto sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mark 4 verse 40. Ayan niya. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Wala bagyapon mo'y pagtuo sa ako Daghan na kaayo ko'y gibuhat sa inyo Daghan na kaayo ko'y gipakita ng milagro sa inyo But still, wala gyapon mo nagtuo sa ako Kadaghan na, no? Napod to siya anak actually. Katong 104 years old. Napod siya anak. And then, ang anak niya, daghan kayo sakit sa lawas. Daghan kayo mga sakit-sakit balatian sa lawas. And then, kapila siya nagpa-opera. Tapos ang unang ako, pila ang ginagasto ni mo pa-opera? Mga 100,000 pastor. And then, pagka next na po, magpa-opera na po ito, mga 100,000 pastor. And then last time, na-disgrasya ang akong anak. Ano pala ang nagasto ninyo, sir? 600,000 pastor. So, ibig sabihin, despite pa man sa mga lisod ng mga sirkumstansya, naagyapon si God sa likod ninyo o kauban diyapon ninyo siya. Imagine 600,000 pero na-provide, 100,000 pero na-provide. That means Jesus Christ is telling you, that means Jesus Christ is telling you this time, trust in Him. Kaya most of the time, nagkakabalaka daw siya. Grabe ang pagpaningkamot, pamanday gyud kay pantay man siya. Pamanday gyud hasta sa natagak siya. Samtang nagapamanday, trabaho, kay daghan man daw siya skills, trabaho jud kay pastor, kay para pang pa-eskwela sa akong anak, para sa akong mga kuwan, para sa ingani daghan kay siya mga pangandoy. O nagkakabalaka siya kanunay para sa provision sa tanan niya mga gusto. Pero yun ako, no. Hindi mo kinahanglan magkabalaka sa iyong mga needs. All you need to do is just to trust in God. Ginatudloan ka ni Lord. Nganong daghan kayo mga pagsulay sa imong life because He wants you to learn the lesson. Trust in me. Do not worry. Walang gusto niya. Tingnan ako siya, nganong daghan makayo kag mga sakit. Basig taas kag acidity. No? Isa po dahil sa nagapagdaghan ng sakit sa ato, is kining acidity na to. The more nga taas ang atong acidity, the more nga mas daghan ng mga sakit sa ato nga lapas. And one of the reason nga nung taas nag-acid is ang stress. So, ingon ako sa iya, experience mo na ko na. Trust in God. Ayaw, sigig ka pala ka. Salig sa iya. So, mo po ng gusto sa Ginoo sa ato asa man tamo ato, unsa man ang mga sitwasyon nga nagaabot sa ato when there are storms in our life, trust in me. Trust in me. Salig lang sa ako Usahay man gud mas nagauna ang ato nga mga kahadlok. Fear means that you have no faith in God. Wala ko maglaag ko, wala ko'y kwarta. But then, I said to myself, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Let
God provide everything sa imuha nga journey. Experience naman na sa mga young people nga nagauban sa ako. Maglaag mi, mag-ingon ko, wala tayo enough naman ni. Usahay manguli mi with only 5 pesos in my pocket. But then, nabang may kinahanglan kabalakan? Wala. Because during the journey, God is providing everything. Pagkaon, si God nag-provide sa mga weather, no? Nagkakabala kami tungod kay ang weather, ulan na. But then we trust in the Lord. Tapos pagkaabot na mo dito, wala man, dili pa ulan ni Lord. God can handle everything in your life. So wala tayo kinahanglan nga kabalakan. Wala tayo kinahanglan nga kadlukan because God is with us. That means that when we have faith in God, we acknowledge that God is with us. Don't trust in yourself. Ano mo kasi mong kaugalingon? Kulang-kulang man dyan tao sa hayno. Atong huna-huna, kulang-kulang man sad. No? But then, trust in God. Trust in God. Kung sa may kasagaran ginakabalakan nato sa itong kinabuhi. Number 1, kwarta jud no. Kabalaka jud tag kwarta. Nagkakabalakang tuition na to para sa atong anak. Na, ano yung anak man imong kurso na? Kumaura man yung atong sweldo. Di mo na to kaya na. But then I always tell mga youth, when it is your desire, bisan unsa pa nakataas, trust in God. The more you are believing greater things, the more ma-experience nimo ang greater things gikan sa Ginoo. Pero pag mag-ingon ka nga, ay, dili lang sa libre because kuan lang, wala lagi ni sweldo, wala lagi ni kuan. You have trusted in your own self. But then, Lord, mauning gusto na ako sa akong life. Nako, Lord God, ang kinahanglan nga tuition ani, but I want to trust in you that you will provide. Ayaw, ini si Lord nga, Lord, kamaya rin mo, Lord. Mulat lang ka, mo take action lang ta kung sigurado na. Dili na faith. Panigurado na ang tawagan na. Security ang tawagan na. But when you take the step of faith, ibig sabihin, wala ka nakabaluon sa'y sunod, but I trust in you, God. Wala ka nakabaluon sa Nadia, but I trust in you, God. May sakit ka. Lord, nanapod mo yung sakit, Lord God. Kinahanglan na napod kong operahan. Then you worry, no. Lord, naaman yun yung sakit sa ako Sao manin ako, Lord. Wala ka magreklamo ko, Lord. Wala na madali. I trust in you that you can provide the money para sa ako. You experience that, nakita mo na ninyo. How God provided everything. Matingala ka man. Hala, lison pa lagi sa amo ato ipunon ang 30,000. 40,000, 50,000, pero anong na-provide man ang tanan? It is because God is with you. You are not alone in the time of storms in mong life. I failed in my investment. Nag-invest ka tapos na-scam ka. Last time, I failed in my investment. I am always encouraging you to invest, pero take your own risk lang yun. Tanawin yun ninyo inyong kaugalingan kung kaya ba ninyo mga risko. But then when you are investing something, it also takes the step of faith. Mag-business ka, wala kang kapaluhon sa'yo, may tabo. But then usahay, no, kita ng mga tao, bas mag-ingon ta nga business, ay di lang ni mag-business, basi malugi mi, sayang ang kapital. But then if you have faith in God, Lord, mo business ko, wa ko kabalo ko magiging successful ni, but I want to take the step of faith. Ikaw, Lord, ang mag-provide sa akong customer. Ikaw maghatag sa akong capital. Ikaw, Lord God, ang magtapang sa ako ma-down akong business, that I can still stand up with you. Faith. Tag bills usahay. Tag bayro nun. But then you can still pay it. Usahay sa atong eskwelahan, grabe jud atong pagpaningkamot. Dili na ta mo simba, tungod kay naami exam, tungod kay nami ngani.
But then, dili ba kaya ihatag ni Lord sa imong kaalam? Para sa imong exam? Para sa imong assignment? I have experienced lots of things like sa kay God. That's why, ingon ako, dati, no? Ingon ako sa kay God, Lord, kanang desire ako, Lord, gusto ko, Lord, God, maka-experience ko nga masulod ko sa top 5. Then God give me top 5. Lord, gusto ko nga maka-experience po nga top 4. Then, nga na lang ka nga, ihatag po ni Lord. Top 3, and then top 2. Magago na nga yung top 1 ko, botong wala po yung top 1, no? Experiencing God. Sometimes, kinahanglan nimo nga i-conform ang imo nga pag-eskwela. I will go and worship God despite nga na ako'y mga exam. I will go and worship God despite nga na ako'y mga responsibility. I will seek God because God can handle everything in my life. And then experience po na ko ang kanang mga butang. There are unexpected storms. Actually, ang storm nga ginhatag sa ato, that is not the storm nga gikan sa kay Satan. Ang ginahatag lang ni Satan sa ato is ang temptations. But then ang storm comes from God. Kisa man nag-allow og storm sa life ni Job, si God na nag-allow. Kisa man na nag-allow og storm sa life ni Jonah, si God. Sa mga disciples, kinsa man na nag-allow niya itong storm, si God. Gi-allow ni God ang storm sa ato because He wants you to build your faith. The more ka nga daghang problema, the more ka ginaingnan ni God, why are you so afraid? Have you still no faith? When storm comes, gusto ni Lord ang imuha na faith. Fear is also a reality in my life. Niadto ko sa Palawan with my fear. Fear kay gamay na akong kwarta. Fear kay wala ko enough na budget. Fear kay basi masagasaan ang ako ang savings. Fear na ko na siya. Fear na ko kay wala ko kabalo kung unsay naa dito. Ang amount na nasa ko enough for food, registration sa event, and plane ticket. Pero gusto kayo kumulaag sa Palawan, sa El Nido, because, naan mo ko sa Palawan, hindi ko na ko sayang po, hindi ko maglaag. Lord, tapos ginan ako si Lord. Lord, nabi ako yung mga kahadlok. Pero, nagingon ba yung imong pulong at dili ko dapat mahadlok. Ask everything in me and I will provide it to you. So, rather than fear, rather than kahadlok, ang akong giputang sa akong kaugalingon is faith. Then I said to the Lord, Lord, I put my faith in you that you are going to provide my needs. Tapos, nangutana akong sister sa ako, kasaman, adto tag El Nido, akong tubag, okay, adto ta, by faith. By faith. Kaya wala man ko. Paman good ko enough. Yun ako, by faith, mo adto tag El Nido. The next morning, sayo pa sa kabuntaong mga 5 a.m. siguro, or 6, na-message ka nag-abot sa ako ang messenger. Pagka-open ako, random, person na siya nga wala pa na ako nakamit. Yun, personally. Naka-chat na ako, pero wala na ako nakamit pa personally. Wala ko kakita sa iyong nawong, pero naka-chat na siya na ako. And then, picture siya nga gisend sa ako 20,000 pesos na sulod sa ako ang bangko. Siyempre, dili tayo yung magtuuno, basi picture lang to. Gitanaw na yun ako ang bank account. Pagtanaw na ako na ito. Grabe kayo akong kalipay during that time. Mura dyan ko kaambakon sa kalipay.
nga nagasinggit ko dito, Lord, salamat kaayo. Salamat. During the time nga nag-put ko sa faith na ko sa kay God, during the time nga need mo dyan na akong kwarta, God gave it to me. Pero ano mga bagay, mga just small things na siya. But God is teaching us, I can do it everything for you. I can provide everything for you. So, kato siya nga amount of money, mao itong naghatag sa mo akong freedom within 2 days nga laag o 3 nights nga tulugan. Tungod kay, il nido, mura jud kag naa sa ubang bansa. Kay tanan nimong gastuhon, mura jud pang foreigner. No? Magkaon ka, 1,000 kada kaon. So, kinahanglan nimo mangita og mapamaagi, matulog ka 4,000 every night. Sa ano may lamang, but then God has been so good. Sa ako lang ang life. And I believe you too have your own stories in life. Na kung paano si God nag-provide sa inyo. It is just amazing to know that we don't have to fear any circumstances in our lives because we know that God is beside us. We are not alone in the journey. Siya ang atong amahan. Na may amahan nga magpabaya sa iyang anak. Na may amahan nga dili mag-provide para sa iyang anak. No, ang amahan always gid na siya maghatag sa iyang mga needs sa iyang mga anak. Of course, sometimes hindi niya pag-ihatag kung nakabalo siya nga dili makamaayo sa iyang anak. We are not alone in its journey of life. It is scary, tiring, fearful to be alone. But God's people will never be alone. God, our Father, is there to provide us. God is there to heal us kung may sakit ta. God is there to calm the storm pag natay mga problems o trials in our life. All we have to do is just to take the step of faith. Ayaw kahadlok in all circumstances and in all walks of our life. We are not alone because Jesus is with us. Amen. We are not alone because Jesus is with us. Let us pray. God, the Heavenly Father that we have, salamat kayo because you are the God na nag-take good care sa amuan. Dili ka ng Diyos na wala'y pakialam sa amuan. But Lord, you care for us. All you want us na kuhato na mo, Lord God, is to come diya sa iyong mga yung tabang diya sa iyong mga sa sign, Lord God, of our humility. And Lord God, we believe that nothing is impossible diya sa iyo. Whatever kind of storms in life. Ang storm, Lord God, pinapasalamatan na una mo kay lisod ang storm, but then naghatag sa mo ang Lord God ng pagtulong. Lord God, naamay yung mga kalisod, pero we don't want, Lord God, na mahadlok ni Lord God, kay mauna ang imuhang kabubutan, Lord God. Doon na kami pagtuong, kunya, hindi kami nagkakabalak. So Lord, I pray that in all of us, whatever kind of storms are we facing in life, we just want, Lord God, to trust you. Salamat kayo ng Diyos, kung I pray that may, Lord God, ipakita niyo sa matag sa samuan. May mong pagka-Father na nag-provide, Father na nag-hatag ng peace, Father na nag-hatag ng joy, Father na nag-hatag ng kaayuhan sa mga, Father na nag-complete sa Lord, also bless our fathers, Lord God. Yung mga silang mga example, Lord God, in this generation. Daghan kayo mga pamilya karon ang dili mabati ang presensya sa isa kang amahan. But Lord God, let it be that the fathers, Lord God, mga amahan na mo diri sa sunod sa Christ Fellowship Church. Pagbuti Ginoong Diyos nga ang ilang pagkaamahan, Lord God, mabati sa ilang asawa, mabati, Lord God, sa ilang mga anak. Let it be nga imong blessing, Lord God, ug ang pagpanalangin, Lord God, maging nakakalimutan. Sa amo po, Lord God, as we go out from this hall of worship, sundi kami, Lord God, sa imong mga pagpanalangin. Ibalik kami, Lord God, sa imong mga kaangilan, ug ang imong grasya, ug ang pagkamaayo, ang mga experience na. Sa pangalan lamang sa Amahan,